NB 1.1 o Nimbus variant na kinilala rin sa tawag na razor blade throat variant. Isa itong bagong COVID-19 sub-variant na kumakalat sa ilang bahagi ng mundo, partikular na sa Estados Unidos at Southeast Asia. Ayon sa Department of Health, ang razor blade throat variant ay isang sub-variant na nanggaling sa Omicron na hindi naman nagkakaroon ng severe symptoms. Yung sinasabi na sintomas, no, so pati yung description na sabi razor blade, no, yan po ay dahil marami sa mga naghalimbawa ng sintomas na yun ay galing sa isang kultura na ang kanilang niiisip ay razor blade. Ngayon, ibig sabihin ho ba yun yung pakiramdam? Iba-iba ho kasi yung reports, but what is clear is wala pong bagong sintomas. Ganun pa rin po yung sintomas ng variant na ito. Bukod sa razor blade throat o matinding pananakit ng lalamunan, ilan sa nananatiling sintomas nito ay fatigue, lagnat, pagbabara ng ilong, ubo, pananakit ng kalamnan at pagsusuka. Ang importante, hindi po nagkakaroon ng DSAT. Pagka gumagamit or desaturation, nagkakabit tayo ng pulse oximeter sa mga daliri natin. Tapos titignan natin, ang target natin 98 pataas, no, percent oxygen saturation. Noon, nung unang panahon, yung alpha variant, yung delta variant, bumabagsak yan, bumababa ng 60, tapos nag-i-intubate, tapos sa kasamaang palad nawawala. Hindi po ganon si NB181, hindi nagkakaroon ng oxygen desaturation. Ayon pa kay Health Assistant Secretary Albert Domingo, tuloy-tuloy pa rin naman ang isinasagawang sequencing o pagbabantay ng ahensya sa lumalabas na bagong variant. Nagbago lamang ang strategy dahil hindi na aniya kasi praktikal na magkaroon pa ng widespread tests dahil ang COVID ay para na lamang ubo at sipon. In fact, ang ating surveillance method, kasama na po siya dun sa binabantayan sa panahon ngayon, yung ating wild diseases. Si letter I sa WILD, influenza-like illnesses or malatrangkasong sakit. Pati si COVID-19 or formally SARS-CoV-2, nandun rin po. Si SARS-CoV-1, nandun rin po si MERS-CoV. Kasama na siya dun sa pamilya ng mga diseases na nagiging sanhi ng trangkaso. Ayon pa sa opisyal, kadalasang nagkakaroon lamang ng COVID-19 testing kapag may pagtaas ng kaso o may pasyenteng may malubhang sintomas. Tiniyak naman ng ahensya na sa mga naging sample, wala pang natutukoy na kaso ng Nimbus o razor blade throat variant sa bansa. Gayunpaman, dahil respiratory virus pa rin ito, hinihikayat ang voluntaryong pagsusuot ng face mask, lalo na para sa mga bata, matatanda at may mahinang resistensya. Dagdag pa nito na mayroon pa ring proteksyon ng maraming tao mula sa mga bakunang ibinigay noong kasagsagan ng COVID. Ang ating vaccination, tama po yan sa risk assessment ng World Health Organization na aming tinitignan at binabasa rin. Ang ating proteksyon laban sa NB181, protektado pa rin ho tayo kahit ang bakuna natin is yung dati pa. Ipinaliwanag pa ng opisyal na kahit mawala na ang antibodies, may cell-mediated immunity pa rin ng tao. Ito ay dahil may memorya ang immune system na kayang tandaan ng virus at labanan ito kung mabalik man. Para sa mga hindi nabakunahan, sinabi ng ahensya na mataas ang vaccination rate sa Pilipinas, kaya napapaligiran sila ng mga bakunado kaya hindi ganun kadaling mahawa. Kung gusto niyo po for peace of mind, pwede ho naman kayong mag-testing rin. Merong mga available na COVID test. Tumingin ako dun sa mga drugstore, personal experience, nag-range yung presyo from 200 to 300 pesos per test. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.